Patay sa pamamaril ang isang dating barangay chairman sa Etiague, Isabela. Base sa investigasyon, nasa bukid ang 66 na taong gulang na biktima na ngayon nagsisilbing kagawad sa barangay Malibago nang dumating ang mga suspect na riding in tandem at pinagbabaril siya. Tinamaan ang biktima sa ulo at katawan. Patuloy ang investigasyon sa motibo ng krimen at paghahanap sa mga salarin. Sinisikap ng GMA Regional TV na makuha na ng pahayag ang kaanak ng biktima. Huli kamang tila pagkakarera ng dalawang pampasaherong jeep sa Nagilian, Isabela. May mga estudyante pang sakay sa bubong ang dalawang jeep habang binabagtas ang bahagi ng National Highway sa barangay San Manuel. Ayon sa Land Transportation Office Region 2, nagdulot yan ng matinding panganib sa mga pasahero at iba pang gumagamit ng kalsada. Wala namang nasaktan sa mismong insidente. Humarap na sa LTO ang may-ari at driver ng mga jeep. Pansamantala ring sinuspindi ang rehistro ng dalawang jeep at ang lisensya ng mga driver. Sinusubukan pa silang kunan ng pahayag. Patay ang isang pulis matapos pumagitna sa gulo sa isang KTV bar sa Pontevedra, Capiz. Base sa investigasyon, pakay ng biktima at dalawa pang pulis na makipag-usap sa may-ari ng bar kaugnay sa mga naulat na insidente ng away roon. Habang nasa loob, sakto namang may nag-away na isang grupo kaya pumagitna ang mga pulis. Bumunot ng baril ang isa sa mga sangkot at binaril ang isang pulis. Dead on arrival siya sa ospital. Naaresto ang namaril na nahaharap sa reklamong homicide. Iniimbestigahan pa kung may kaukulang dokumento ang kanyang baril. Wala pang pahayag ang suspect. Hinahanap pa ang dalawang tumakas na kasama ng namaril. Binaril naman ang isang lalaki sa Cebu City dahil sa pangangantsaw tungkol sa balato. Batay sa investigasyon, humihingi ang biktima ng 50 pesos sa kaibigan niyang nanalo ng 500 piso sa isang online game. Tumanggi ang kaibigan na nauwi sa away hanggang bumunot ng baril ang suspect at binaril ang biktima. Nasugatan siya sa kaliwang braso at nagpapagaling. Nahuli naman ng suspect na naharap sa reklamong frustrated homicide. Wala pa siyang pahayag. Limang sugatan kasunod ng pagpapasabog ng Granada sa Sharif Agwak, Maguindanao del Sur. Sa kuha ng CCTV, binabaybay ng mga sasakyan ng kalsada sa barangay Mother Poblacion noong Sabado. Ilang saglit pa, dumating ang isang motorsiklo at naghagis ng granada. Target pala ng riding in tandem ang sasakyan ng mga sundalo. Nagulantang ang mga residente. Ayon sa 6th Infantry Division ng Philippine Army, tinamaan ng shrapnel ang 2 sundalo at 3 sibilyan. Agad silang dinala sa ospital at nasa maayos ng kalagayan. Kinukuhanan pa sila ng pahayag. Kinukumpirma pa ng Police Regional Office Bangsamoro Autonomous Region kung anong grupo ang nasa likod ng pagpapasabog ng granada. May magkasintahang arestado sa buy-bust operation ng National Bureau of Investigation sa Baguio City. Ang babaeng suspect ayon sa mga otoridad ang nag-abot ng iligal na droga at tumanggap ng buy-bust money sa nampanggap na buyer. Ang kanyang boyfriend, nakuha na ng isang pakete ng hinihinalang shabu bago pa yon maitapon. Galing daw Mangaldan, Pangasinan ang magkasintahan at umakyat sa Baguio para sa nasabing iligal na transaksyon. Nasamsam sa kanila ang 10 gramo ng hinihinalang shabu na aabot sa 70,000 piso ang halaga. Nakuha rin ang iba't ibang drug paraphernalia. Nagpositibo ang magkasintahan sa paggamit ng iligal na droga. Base sa medico legal, maharap sila sa kaukulang reklamo, sinisikap silang makuna ng pahayag.